Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ito no, the secret to saving and building your future. Become your own financial educator. Yan. So again, ako si Roan Celis Capistrano. Dati po akong accountant, no? Naging manager din ako sa isang company. And nalaman ko tong IMG noong 2012. Nag-attend ako ng may bayad na financial coaching na facilitated by Brother Bo Sanchez, no? And mula noong 2012, no, June 2012 na IMG member ako. Ayan, no. 11 years na po 'yun. So sobrang laki po ng natulong ng IMG sa akin. Kaya naman nagsi-share ako ngayon, no, with my husband, full-time kami as financial educator. So ang IMG International Marketing Group, ang mission natin talaga yung pinaka-unique, no, sa company natin kasi we help create wealth for families, no. So sino ba naman syempre ang ayaw ng ganitong yung pag-angat sa buhay, tama ba? So lahat tayo nagdi-dream talaga na umasenso o makaipon talaga, 'di ba? And yung vision ng company is to build a new financial industry. So, mamaya makikita nyo po yung mga kapartner nating company. And, of course, no, we have financial literacy campaign. So, ngayon, nasa more than 8 million na tayo na na-educate. So, ang target natin, ma-educate yung 30 million families by the year 2030. So, I hope lahat tayo makapag-contribute dito sa campaign na to. And, marami pa talaga tayong kailangan ma-educate. Tama ba? Yan. So, naniniwala ang IMG na financial education isn't an option. It's a necessity. International Marketing Group is committed, no, to educating and empowering 30 million families by 2030. So, I hope lahat ng mga breadwinner dito, no, committed tayo sa ating pamilya. So, kung committed tayo, simulan natin yan sa financial education para magkaroon talaga ng progress yung ating situation. Okay? So, ito, no, yung mga kapartner nating company, sa lahat ng kailangan natin sa financial, no, nandito na. Mula healthcare, life insurance, investment, real estate, mga general insurance, like travel insurance, meron din yan dito sa IMG, and allied services, no. So, yung natutunan ko noong 2012 sa may bayad na seminar, ang ganda kasi nilagay siya sa libro, no? So, dito sa IMG, meron din tayong libro. Kapag member ka ng IMG, makaka-access ka sa buong kopya ng e-book na ito, no? So, kahit nasa abroad ka, pwede mo siyang basahin kasi pag IMG member ka, may portal naman tayo. Okay? So, meron din tayong hard copy. Actually, 100 pesos nga lang siya. So, sobrang talaga, affordable na talaga na lahat talaga ang gusto ni IMG ma-educate. So, ito yung mga natutunan natin sa workshop. Gusto kong i-share sa inyo and I hope makita ko kayo sa mga workshop natin dito sa IMG para talagang maintindihan natin yung mga concept na tinuturo ng IMG at sobrang ganda niya kasi practical siya. Ibig sabihin, hindi kagaya sa school na halos yung mga inaral natin hindi naman natin magamit sa realidad, di ba? Nung nagtrabaho tayo, hindi natin alam gagawin pa rin natin. So, dito sa IMG, pag natuto kayo sa workshop, pwede mo na agad siyang i-apply sa iyong sweldo, sa iyong buhay. No? So, people live in either circle. Saan tayo dito? Si A ba ikaw or si B? No? Si A is, pagka-receive niya ng income niya, ito yan, tinatabi niya muna yung savings niya tsaka investment, may portion siyang tinatabi. Tapos, syempre, saka siya gagastos. Kaya nakaka-build siya ng wealth. Okay? So, si B naman, baligtad, no? Si B, inuuna niya yung spend niya, no, yung paggastos, utang, bayad sa utang. Kaya nakalagay dito, huli na yung savings hanggang sa nagiging zero siya kasi wala nang natira sa savings, attempt to save na lang, no? So pag dito tayo sa A,
pwede tayong makabuild ng wealth. Kapag dito tayo sa B, no, hindi tayo nagtatabi, talagang broke tayo, no? And ito pa yung tinandaan ko dito sa slide na to. Ang tinandaan ko sa slide na to is B works for A, no? So ito, dahil sa lahat ng sinesweldo mo, ginagastos mo lang, no choice ka. Talagang kailangan magtrabaho ka araw-araw, no? Pero itong si A kasi dahil nakakaipon, nakakapagnegosyo, nagkakaroon ng investment, so talagang no choice ka. Pagka dito ka lang sa spend, kailangan mo magtrabaho kay B, no? So I hope dito pa lang sa slide na to, marami na tayong makuha na impormasyon na makakatulong sa atin. So let's find ways to save more and spend less. So you have to pay yourself first. So again, pag sinabing pay yourself first, ito yung babayaran mo muna yung sarili mo sa Tagalog, 'di ba? Ibig sabihin, pag nag-iipon ka pala, pinapasweldo mo yung sarili mo. Okay? And food for thought, no? Narinig na ba natin 'to? Kasi ako malaking impact din sa aking financial yung nabasa kong libro ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad, no? So ano ba yung definition ng asset at liability dito kay Rich Dad Poor Dad na libro ni Robert? So asset, put money in your pocket, no? Kapag ito yung ginagawa kasi ng mga mayayaman. So ang gagawin natin, kailangan dumami yung asset natin. Paki-type nga dyan, asset, no? So, kailangan magbi-build tayo ng maraming asset, like savings, investment, business, para pag kumita yan, magtatrabaho yan kasama natin, kasabay natin magtrabaho, ang mangyayari, dadami lalo yung wealth natin. So, ang liability, take money out of your pocket. Kabaligtaran, no? Kung ang asset nagpapasok ng pera sa atin, ang liability, lalo pa niyang nilulubog tayo sa sa utang kasi may interest ito eh. So kalaban natin ang pera pag meron tayong utang. Okay? So the rich buy assets. Okay? So tatandaan nyo, gusto nyo mayaman pero tanungin natin sarili natin. Etong for example, January to June ng taon, ano na yung napundar natin, ano na yung nagawa nating asset, no? And then, the middle class kasi buys liabilities they think are assets. Okay? So, ibig sabihin, kala natin asset yun, yung pala, dahil inutang mo siya, liability siya. So, tignan pa natin, no? What do you think? Buying a new car is an asset or a liability for you? Diba? So, madalas, syempre, bumibili tayo ng car, diba? Pero utang lang yun, down payment lang binayad natin, diba? Like, pag pumupunta ka sa mall ngayon, sobrang baba lang ng down payment, no? In less than 100,000 pesos. Minsan, 50,000 lang, meron ka ng brand new car, no? So, asset yan pag ginamit natin sa negosyo. Pag halimbawa, 'di ba, merong mga nagnenegosyo ng karinderya, 'di ba? Bumibili sila ng van, 'di ba? Or ginagamit nila 'yung pang-deliver, 'di ba, ng mga food. So asset 'yun. Pero liability 'yun kung ikaw lang 'yung gumamit, pang-porma mo lang siya. Okay? So ano pa? What about the branded shirt, shoes, bags, 'di ba? So, etc. So, ayan, no, kapag pang-porma, 'di ba? So, liability lang siya kasi minsan po pag kaskas ng credit card, syempre, hindi pa pala natin bayad 'yon, no? Kasi inutang lang pala natin yung pambili natin ng mga branded na damit or items, 'di ba? Pero pag asset 'yan kung nagagamit mo sa like nagti-TikTok ka, 'di ba? Tapos influencer ka, like meron kang channel na malakas, no? Nagsasayaw ka lang, ang lakas. So syempre bumibili ka ng bagong damit. So yan yung asset kasi nagagamit mo siya sa iyong pinagkakakitaan.
Okay? Pero pag pang-forma lang, like cellphone, 'di ba? Pinamporma mo lang siya, wala namang pumapasok na pera sa'yo, liability siya kung inutang mo pa yon, 'di ba? Or nakaplan lang siya. Pero kapag binili mo siya ng cash tapos nagbi-business ka using your phone, asset yan. Okay? So alam na natin yung difference ng asset and liability.